Kailan ka ba magtitinong bata ka, ha? Lagi mo nalang pinasasakit ang ulo namin ng papa mo. Hindi naman kami nagkulang sa pagpapalaki sa'yo pero ito lang ang igaganti mo sa amin? Hindi ka na nahiya. Kababae mong tao, napakabasagulera mo. Siya naman ang nauna. Alangan namang hayaan ko lang ang bruhang yun na ubusin ang buhok sa anit ko. Ang sakit kaya. Han, tama na. Huminahon ka. Daanin natin to sa maayos na usapan. Bakit hindi ka kasi nagsasabi sa amin? Hindi sana nangyari to kung sinasabi mo lang sa amin ang mga problema mo sa eskwelahan. Oo nga naman, anak. Sana naman nagsusumbong ka sa amin ng mama mo para naman mapuntahan namin ang school mo at maayos agad ang problema. Whatever pa, aakyat na ako sa kwarto ko. Nahihilo na nga ako dahil sa pananabunot ni Claire sa akin tapos pagdating dito bubungangaan pa ako ni Mama. Ako pa yung masama ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Sana pala nagpasabunot na lang ako kasi parang mas kampi pa kayo kay Claire eh. Hindi kami kampi kay Claire. Kaya nga kami nagagalit dahil ayaw naming mangyari ulit to, Rhea. Hindi mo kasi alam kung paano kontrolin ang sarili mo. Kung dinaan mo lang sa maayos na usapan, hindi na sana nauwi sa gulo. Anong gusto nyo, maging kalmado ako? Ma, seryoso ka ba? Paano ko yun gagawin kung halos kalbuhin na ako nung Claire na yon? Aba, parang gusto mo pang magpasabunot ako ulit. Hayaan ko na lang, ganun ba? Anak, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Kailangan natin mag-usap na maayos. Mas mabuti kung kinausap mo kami agad para naayos na sana. Eh di ba ang saya nyo? Nandito na naman kayo para sermonan ako. As if hindi ko alam yung mga dapat kong gawin. Sige, kayo na lang kaya magpabugbog sa mga buwisit na kaklase ko. Tapos titingnan ko kung matino pa kayo mag-isip. Rhea, hindi tama yung ganyang pagsagot sa amin. Eh ano pa bang gusto nyong gawin ko? Magpasabunot na lang ulit ako? O kaya next time tatawagin ko kayo para ipagtanggol ako? Eh hindi rin naman kayo makakatulong. Makakatulong kami pero sa ibang paraan. Pwede namin kausapin ng principal o yung magulang niya. Kami nang bahala doon kung sakali. Hindi mo ba naisip yon? Fine, ako na naman ang mali. Ang gusto ko, wag mo nang ulitin to. Hindi ko po mapapromise. Kasi kapag uulitin niya yung ginawa niya kanina, gagantihan ko siya. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kaya ko ang problemang ito, hindi ko kailangan ng tulong niyo. Rhea, sobra na yung sinasabi mo ha. Kami ang magulang mo. Hindi mo kami pwedeng bastusin ng ganyan. Eh ano naman, lagi na lang kayong ganyan. Kung hindi sermon, puro sisi. Pero ako palagi ang mali. Wala ba kayo ibang kayang gawin kundi pagsalitaan ako ng ganyan? Sige, magpatuloy ka lang sa ganyang ugali, Rhea. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Hindi mo alam kung gaano namin sinusubukang intindihin ka, pero yung bibig mo hindi na namin matiis. Eh di wag niyo akong intindihin. Nakakapagod na rin kayong dalawa, puro kayo reklamo. Aba't wala kang galang ah. Ano, nagmamalaki ka na? Kaya mo na ang sarili mo, ganun ba? Pwes lumayas ka sa bahay na to. Layas! Hindi ko kailangan ng anak na kasing suwail at walang modong kagaya mo. Akala mo ba natatakot ako umalis dito sa poder nyo? Diyan kayo nagkakamali. Kung akala nyo magmamakaawa ako sa inyo, hindi yun mangyayari. Dahil aalis talaga ako rito sa buwisit na bahay na to. Ano ba, Rhea? Pag-usapan nga natin ito ng mahinahon. Aakyat na ako sa kwarto ko. Ayoko na kayong pakinggan. Lalayas na ako kung yan ang gusto nyo. Rhea, bumalik ka rito! Hayaan mo na siya, Han. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Kailangan niyang makita ang mga maling nagawa niya. Hindi tayo ang luluhod sa kanya dahil anak lang natin siya. Puno ng hinanakit ang boses ni Rita habang sinasambit ang mga salitang yon sa asawang si Dante. Labag man sa kalooban niya ang nasabi sa anak, kailangan niyang panindigan yun. Lagi na lang kasing laman ng gulo ang anak niyang si Rhea at palagi rin silang napapatawag sa guidance office para sa counseling. Hindi na nga malaman ni Rita kung saan ba siya nagkamali at nagkagano ng ugali ng anak. Simula bata pa si Rhea ay tinuturuan niya na ito ng magandang asal. Subalit kahit ano pang pagtutuwid ang gawin niya sa anak, pilit itong napapariwara dahil sa mga barkada nito. Hindi na niya alam ang gagawin sa kanyang anak kaya humantong siya sa ganoong desisyon. Naisip niya kasing marahil ay kapag mag-isa na lang ang kanilang anak, malalaman nito na hindi biro ang buhay.
Nais niyang mapagtanto ng kanyang anak na hindi pa nito kayang tumayo sa sarili nitong mga paa at kailangan pa nito ng gabay nila bilang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-asawa upang maghanda sa pagpasok sa trabaho ni Mang Dante. Natapos ng magkape ang dalawa ay hindi pa rin bumababa ang anak nilang si Rhea. Nagpasya si Mang Dante na siya na ang manggigising sa dalaga. Plano din niya na kausapin ito at nagbabaka sakali siyang magiging mahinahon na ang kanilang pag-uusap na mag-ama. Nais niyang ipaintindi sa dalaga ang kanilang punto at kung saan nagkamali ito. Rhea, anak, buksan mo ang pinto. Kakain na tayo. Naghihintay na ang mama mo sa baba. Tara na, anak. Nakailang katok pa si Dante sa pinto ng kwarto ni Rhea, subalit wala siyang natanggap na tugon mula rito. Napakunot ang kanyang noo at sinubukang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalak kaya naman dahan-dahan niya yung binuksan saka sumilip sa loob. Madilim ang loob ng kwarto kaya naman binuksan niya ang ilaw. Nang bumaha ang liwanag sa loob ay walang bakas ng dalaga roon. Malinis ang buong kwarto kaya naman binundol ng kakaibang kaba ang kanyang dibdib. Mabilis niyang tinungo ang cabinet nito at napagtanto niyang naglayas nga ang anak. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdan at naghihisterikal na kinausap ang asawa. Rita! Rita, ang anak natin! Nawawala! Anong nawawala? Wala siya sa kwarto niya. Pati yung ibang mga damit niya wala na sa cabinet niya. Halos nangalahati na ang laman nun. Tinutuon niya nga ang sinabi niyang lalayas na siya rito sa bahay. Ano? Diyos ko naman, bata yun talaga, oo. Saan naman kaya nagpunta yun? Tawagan natin yung mga kaibigan niya. Baka sakaling alam nila. Sandali lang. Wag! Anong ibig mong sabihin wag? Hayaan na muna natin siya, Han. Ginusto niyang maglayas, bumalik siya ng kusa. Tulad ng palagi kong sinasabi, hindi tayo ang luluhod sa kanya. Kailangan niyang matuklasan ang buhay na hindi niya tayo kasama para malaman niya ang hirap. Baka doon, Dante. Baka doon siya matuto. Pwede nating disiplinahin sa ibang paraan ang anak natin. Pero yung ganito na pababayaan natin siya sa labas, baka kumapano siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Naaawa ako, Dante. Pero mas nakakaawa siya kung pababayaan natin siyang gano'n ang pag-uugali niya. Alam kong mas lalo lang lalaki ang ulo nun at mas lalakas ang loob na bastos-bastusin tayo kapag tayo ang lumuhod sa kanya. Saka wala naman tayong dapat na ipag-alalang masyado. Sigurado ako na pupunta lang yun sa mga kabarkada niya. O sige, kung yan ang desisyon mo, susuportahan ko. Pero sana nga tama ka, na matuto na siya sa mga maling desisyon niya. Wala nang nagawa si Dante kundi ang sumang-ayon sa asawa sa pagkakataong yon. Ayaw niya ang nangyayaring yon dahil nag-iisa lamang nilang anak si Rhea. Tahimik na lamang siyang umupo sa hapagkainan at pinilit ang sarili na kumain kahit panawala na siya ng gana. Hindi niya lubos maisip na kasabay ng paglaki ni Rhea ay ang paglayo rin ng loob nito sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising si Rita upang mamalengke. Dagsana kasi ang tao sa pamilihan tuwing mataas na ang araw kaya naman nasanay siyang mamili ng maaga. Habang namimili ng mga gulay ay hindi nakaligtas mula sa kanyang pandinig ang pinag-uusapan ng dalawang nagtitinda ng isda na nasa gawing likuran niya lang. Natatawa ako sa mga kumakalat na balita dito sa atin tungkol sa pag-atake daw ng mga aswang sa gabi. Ang mga tao talaga, wala nang magawang maganda. Puro chismis ang inaatupag. Nabalitaan ko nga rin yan, pare. Saka meron na rin ako ibang kakilala na nagpapatotoo nga tungkol sa balita na yan. Ikaw, naniniwala ka ba na talaga may aswang nga? Kasi ako sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung maniniwala ako o hindi. Puro lang naman kasi kwento. Gusto mo palang makakita eh. Ba't di mo subukan magtanod sa gabi? Baka sakali makakita ka. Ingat ka lang kasi baka naman pati ikaw malamon ng aswang. Ako kasi naniniwala ako. Hindi na normal yung bilang ng mga taong nakikitang patay sa tabi-tabi. Saka yung mga alulong ng aso sa gabi, nakakatakot. Basta, haka-haka lang yan. Kwento-kwento lang, panakot sa mga bata at sa mga batang isip. Paano kung totoo nga, Kulas? Yung pinsan ko, si Dario, nakakita daw siya ng babae na lumilipad nung isang gabi.
Saka yung mga manok nila, bigla na lang naglaho. Tapos puro dugo lang ang naiwan. Seryoso ka ba dyan, Fredo? Baka may magnanakaw lang ng manok tapos gumawa-gawa na lang ng kwento para takutin yung mga tao. Kulas, hindi ito biro. Yung lolo ko, ilang beses na rin nakakita ng ganun ng kabataan niya. Mahirap lang talaga na makakita ng mga nilalang na yon kasi kaya nilang magbago ng anyo at magtago sa dilim. Ay, Fredo, ang dami mong alam. Kung may aswang nga talaga, bakit hanggang ngayon wala pa ring ebidensya? Tsaka bakit hindi sila sumasalakay sa mga taong may armas o mga matatapang? Kasi nga Kulas, matatalino yung mga aswang. Hindi sila basta-basta nagpapakita kung kani-kanino. Pipili sila na mahina, yung hindi makakapanlaban. Ganun ba yun? Basta, ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala. Pero kahit ganun kailangan pa rin talagang mag-ingat at iwasan na talagang paggala-gala lalo na kapag gabi. Mahirap na. Sa bagay, wala namang mawawala kung mag-iingat. Dahil sa narinig ay ginapangan ng takot ang buong katawan ni Rita. Maging siya kasi ay naniniwala rin sa mga nilalang ng dilim na tulad ng mga aswang. Marami kasi nun sa probinsya nila at talagang delikado ang mga ito. Kung wala kang pangontra, talo ka. Magiging hapunan ka nila kapag nagkataon. Bigla naman niyang naisip ang kanyang anak. Hindi niya kilala ang mga barkada nito kaya wala siyang mapagtatanungan kung nasaan na nga ba si Rhea. Nag-aalala siya sa isiping baka mabiktima ng aswang ang kanyang anak na siyang hindi niya matatanggap kapag nangyari. Mahal niya ang anak kahit pasakit ito ng ulo nila at laging takaw gulo. Binilisan na lamang niya ang pamimili upang makauwi na sa kanilang bahay at upang ipaalam ang nasagap na impormasyon sa asawa. Pagkarating ni Rita sa bahay, agad niyang tinawag si Dante na abalang nag-aayos ng kanilang motor. Kita sa kanyang muka ang kaba at pag-aalala. Dante, kailangan nating mag-usap. May narinig ako sa palengke. May mga aswang daw na namemerwisyo dito sa bayan. Kanino mo na naman ba nasagap yan, Rita? Ikaw talaga katanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa aswang. Kwento-kwento lang ang mga yan para hindi magpasaway ang mga tao. Kala ko naman na malengke ka. Yun pala. Hoy, hindi ako tsismosa . Narinig ko lang yung kanina sa usapan dun sa palengke. Teka, ba't ganyan ang tono mo? Hindi ka naniniwala sa akin? Sa bagay, hindi ka nga naman talaga maniniwala kasi laking syudad ka. Ano ba kasi ang problema? Ano naman kung may aswang nga na pagala-gala? Dante, yung anak natin. Hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam. Saka tinawagan ko na yung ibang barkada niya. Hindi nila nakita si Rhea. Hindi na rin pumapasok ng eskwelahan. Hindi mo ba naiintindihan? Baka napahamak na yun. Hindi ba't ikaw naman na may gustong pabayaan yung bata? Sabi mo hayaan natin para matuto. Para alam niya ang buhay mag-isa at kusang bumalik dito. Di hintayin mong bumalik. Ano? Kung sana hindi mo siya binigyan ng ideya na gawin yon, hindi sana maglalayas yung anak natin. Tapos ngayon may nababalitaan kang ganyan, saka ka nag-aalikaga. Saka ka hindi mapakali. Bakit? Aswang lang ba ang nakakatakot sa kalye? Mas marami ang taong halangang bituka at mas nakakatakot sila kesa sa aswang. Pwede ba? Hindi ito ang oras ng sisihan o biruan. Gusto ko lang na mailigtas ang anak natin. Ayoko mapahamak siya, Dante. Hanapin natin si Rhea. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang aswang. Saglit na napaisip si Dante habang matamang nakatitig sa asawang si Rita. Napabuga siya ng hangin na tila ba tinitimbang ang gagawin. O siya, magbibihis lang ako at hahanapin na natin si Rhea. Pero sana naman, kapag nakita na natin siya, wag mo na siyang pagalitan. Kausapin mo na maayos. Walang problemang hindi naluluta sa mahinahong usapan. Oo na. Sige na, bilisan mo na't hindi pa natin alam kung saan natin hahanapin ang batang yun. Iiling-iling, tinungo ni Dante ang kwarto nilang mag-asawa para magbihis. Matapos magpalit ng damit, kinuha niya ang susi ng kanilang pick-up at bumalik kay Rita na halata ang kaba sa mukha. Tahimik silang sumakay sa sasakyan. Kapwa may mabigat na pakiramdam habang nagsisimula silang maghanap.
Habang binabaybay nila ang mga kalye ng bayan, huminto sila sa mga tindahan, parke at kahit sa mga iskinita. Tinatanong ang mga tao kung may nakakita kay Rhea. Inilalabas nila ang picture ng anak mula sa cellphone at ipinakikita ito sa mga dumadaan. Subalit wala ni isa man ang may alam o nakakita kay Rhea. Lumalalim ang gabi at nalibot na nila halos ang buong bayan. Pero ni anino ng kanilang anak ay hindi nila nasilayan. Unti-unting nadadagdagan ng takot sa puso ni Rita habang tila nawawala na ng pag-asa si Dante. Dante, nasa na kaya si Rhea? Paano kung... Huwag mong isipin yan, Rita. Hindi tayo titigil. Hindi pa tapos ang gabi. Hahanapin natin siya kahit nasaan pa siya. Pagod at nanlulumo, dahan-dahang bumalik sina Dante at Rita sa kanilang sasakyan. Walang imik si Dante habang hinihigpitan ng hawak sa manibela. Si Rita naman ay tila nawawalan na ng pag-asa, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pero bigla siyang napaisip at tumingin sa asawa. Dante, baka naman nasa mga barkada niya si Rhea. Pwedeng itinatago lang siya ng mga yon para hindi natin siya mahanap. Di ba yung iba hindi natin kilala? Baka may tinutuluyan siya sa kanila. Pwede nga. Baka dun siya tumuloy. Lalo na kung galit pa siya sa atin. Oo, kailangan nating puntahan at tanungin ng mga kaibigan niya. Baka isa sa kanila ang tumutulong sa anak mo. Saan naman natin hahagilapin ang bahay ng mga kaklase o barkada niya? Mabuti pa umuwi na muna tayo at magpahinga. Bukas na natin ituloy ang paghahanap. Masyado nang malalim ang gabi. Bukas pupunta tayo sa eskwelahan at dun tayo hihingi ng tulong. Maski sa pulis, ire-report na natin yung pagkawala ng anak natin. Sa bagay, tama ka naman. Sige, umuwi na tayo. Pero sana wala talagang nangyaring masama kay Rhea. Habang pauwi sila, kapwa sila tahimik sa daan. Parehas na pagod at tulala si Rita. Maski napagkasunduan na nila ng kanyang asawa na ituloy bukas ang paghahanap, hindi pa rin mawala ang kaba at takot para sa kanilang nag-iisang anak. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-asawa. Agad na nagmaneho si Dante papunta sa eskwelahan ng kanilang anak. Pagdating doon, ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng eskwelahan. Habang papalapit sila sa gate, isang matandang gwardya ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga po, sir. May kailangan po ba kayo? Oo, boss. Anak namin si Rhea. May tatanong lang po sana kami sa mga kaklase ng anak namin. Nawawala po kasi siya Naglayas po. At kagabi pa po namin siya hinahanap. Nagbabaka sakali na rin po kaming nandito ang anak namin. Maaari po bang pumasok? Teka, itatawag ko muna sa principal. Pakihintay lang ho saglit, ma'am, sir. Sige lang po. Makakapaghintay pa naman po kami. Ilang saglit lang naman ang itinagal ng tawag at agad naman silang binalikan ng matandang gwardya. Sige ho, ma'am, sir. Pwede na po kayong dumiretso sa loob. Naku, maraming salamat po, Manong. Walang anuman ho, ma'am at sir. Pasok lang ho. Nagmamadaling tinungo ng mag-asawa ang silid-aralan ng kanilang anak. Nang makarating sila, agad silang luminga-linga, umaasang baka naroon ang kanilang anak. Ngunit kahit anong tingin nila sa paligid, wala silang makitang bakas ni Rhea. Tahimik lang ang mga bata habang naghihintay sa kanilang guro. Tahimik din na nagmamasid ang dalawa. Naghihintay at umaasa na baka sakaling pumasok din si Rhea sa araw na iyon. Maya-maya ay naisipan ni Dante na magtanong na sa mga kaklase ng anak. Pumasok siya sa loob ng classroom at kinuha ang atensyon ng lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang tatay ni Rhea. Naglayas kasi siya sa bahay at hinahanap namin. Baka may nakakita po sa inyo o may alam kung saan siya tumutuloy ngayon. Ilang araw na pong di pumapasok si Rhea sino ba ang mga kaibigan o mga kabarkada niya rito? Yung mga kakilala po namin na naging barkada niya dito, drop out na po. Pero may isa pa po siyang malapit na kaibigan na kaklase din po namin.
Talaga? Sino siya? Nandito ba? Absent din po eh. Bernadette po ang pangalan niya. Alam mo ba kung saan yun nakatira? Pasensya ka na ha. Kailangan lang kasi talaga namin siya makausap. Baka kasi nasa kanila si Rhea o kung hindi naman baka alam niya kung saan naroon ang anak namin. Nag-aalala na kasi kami sa kanya Sinabi ng estudyante kung saan matatagpuan ang bahay ni Bernadette. Nagpasalamat si Dante sa kanya at pagkatapos ay inaya na ang asawa palabas ng building patungo sa kanilang sasakyan. Habang dumadaan sila sa gwardya, muling nagpasalamat si Dante sa kanya para sa tulong. Pagkaraan nito, agad nilang tinungo ang nakaparadang sasakyan, sabik na umalis upang hanapin si Bernadette at makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Rhea. Pinuntahan nga nila ang address na ibinigay sa kanila ng kaklase ni Rhea. Habang nagtatanong-tanong sa lugar na yon ay nalaman ng mag-asawa na isang working student ang dalaga. Nagtatrabaho sa gabi at sa umaga ay nag-aaral. Wala na rin itong magulang at nakatira sa may bandang dulo ng village. Pagdating nila doon ay isang barong-barong ang kanilang nadatnan. Luminga sila sa paligid at nakitang ito lang ang nag-iisang bahay na naroon. Napapalibutan ng matataas na damo ang parehong gilid ng bakuran at sa likod naman ito ay isang masukal na kakahuyan. Halata na ang kalumaan sa bahay at masasabi nilang hindi na yun ligtas na tirahan para sa isang dalaga. May kabang sumipa sa dibdib nila sa hindi nila malamang dahilan. Ngunit kahit ganoon ay tumuloy pa rin sila at tinungo ang mismong bahay sa kakumatok. Tao po! Bernadette, nariyan ka ba sa loob? Tao po! Rhea, andyan ka ba sa loob? Anak! Ay, parang walang tao sa loob Walang sumasagot Subukan mo ulit, baka natutulog. Tao po! May tao po ba dyan sa loob? Rhea, kami to, ang papa at mama mo. Please, kung nandiyan ka sa loob, nakikiusap ako. Lumabas ka na at makipag-usap ka na maayos sa amin. Ngunit kahit anong pagtawag ang gawin nila ay wala pa ring sumasagot mula sa loob. Kaya naman sinubukan ni Dante na buksan ang pinto. Hindi ito nakalak kaya naman dahan-dahan niya yung binuksan at saka sumilip sa loob ng bahay. Madilim ang loob at may katiting na liwanag lang mula sa labas ang pumapasok sa mga maliliit na butas ng dingding. Tao po! Rhea, nandiyan ka ba? Anak! Han, wala talaga Wala ngang tao Baka naman lumabas sila o may pinuntahan. Hintayin na lang kaya natin siya rito, Han. Pero sa sasakyan na lang tayo maghintay. Mabigat kasi ang pakiramdam ko sa lugar na to Sige Han, baka tama ka. Medyo kakaiba nga ang pakiramdam ko rito. Baka nga mas mabuting doon na lang tayo sa sasakyan maghintay. Lalabas na sana sila nang mapansin ni Dante ang isang pamilyar na bagay. Sinipat niya yung maigi at nang mapagtantong pag-aari ngayon ng anak ay agad niya itong pinuntahan. Han, bag to ni Rhea. Nandito nga ang anak natin. Talaga? Diyos ko, salamat naman kung ganun. Pero teka, Han, may dugo. Ha? Diyos ko, saan naman kaya yan galing? Hindi kaya... Hindi pwede. Ipagdasal nating walang nangyaring masama sa anak natin. Agad niyang kinuha ang bag at iniabot kay Rita. Kitang-kita nila ang bakas ng dugo sa strap at ilang bahagi ng bag. Hindi na kayanan ni Rita ang pag-aalala. Bigla siyang napaluhod at napaiyak. Nanginginig na rin siya sa takot. Natatakot siya sa mga masasamang posibilidad na maaaring mangyari sa anak. Diyos ko, Han, anong gagawin natin? Baka may nangyaring masama kay Rhea. Kalma lang. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Baka naman hindi niya dugo to. Mabuti pa, mauna ka na doon sa kotse. Maghahanap ako dito sa paligid. Ngunit bigo pa rin silang makakita ng kahit na anumang bakas mula kay Rhea. Naghintay ang dalawa sa loob ng sasakyan hanggang sa sumapit na ang gabi.
Ngunit walang Rhea o Bernadette na dumating. Gabi na pero wala pa rin sila, Han. Natatakot na ako para sa anak natin. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Aalis na tayo. Didiretso tayo sa istasyon ng pulis. Kailangan nating i-report na missing ang anak natin para naman may makatulong tayo sa paghahanap. Pwede naman na tayo mag-file ng report dahil mahigit 24 oras na simula nang magleya si Rhea. Sige, Han, gawin natin yan. Nag-file nga sila ng report sa pulisya na nawawala ang anak nilang si Rhea. Hindi na lang sinabi ni Dante sa mga pulis kung ano ang totoong nangyari at kung bakit naglaya si Rhea. Ang sinabi niya na lang ay nagkasamaan sila ng loob at kinabukasan ay wala na ang anak nila sa kwarto nito. Ipinakita rin nila ang bag na may bahid ng dugo para maalarma ang mga pulis at talagang matulungan sila ng mga ito sa paghahanap sa nawawalang anak. Kinabukasan ay muling lumabas ang mag-asawa upang hanapin ang anak, ngunit habang binabaybay nila ang kalsada patungo sa bayan ay nakita nila ang kumpulan ng mga tao. Ang aga-aga. Ano kayang pinagkukumpulan nila? Dahil bukas ang bintana ng sasakyan, ay dinig na dinig ni Rita ang usapan ng mga taong nadaraanan niya. Sumipa ang matinding kaba sa kanyang dibdib nang sabihin ng mga itong kaawa-awa ang namatay na babae. Han, itigil mo muna ang sasakyan. Ha? Bakit? May titingnan lang ako. Itinabi ni Dante ang sasakyan sa bandang unahan lang ng nagkukumpulang mga tao. Agad namang bumaba si Rita at nakisiksik sa mga naroon upang makita ang sinasabi nilang bangkay ng dalaga. Nang magawa niya nga makapunta sa unahan, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Kalunos-lunos nga ang sinapit ng biktima. Hindi na nga makilala ang babae dahil sunog ang kanyang mukha na para bang binuhusan ng asido. Maging ang kanyang mga kamay at binti ay sunog rin. Ang mga damit naman nito ay gutay-gutay na. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanlulumo na lamang na napaluhod si Rita sa tabi ng patay na katawan ng dalaga. Diyos ko! Anong nangyari sa'yo, anak? Sinong gumawa nito sa'yo? Anak! Nagsimulang magbulungan ang mga taong malapit sa kanya. Nagtataka sila nang marinig siyang tinawag niyang anak ang patay. Ang iba naman ay nag-usisa pa kung totoo bang anak nga niya yon. Hindi siya nag-abalang sagutin ang mga tanong sa kanya ng mga tao dahil sa labis na pagdadalamhati sa sinapit ng anak. Maya-maya pa ay naramdaman niya na lamang ang dalawang kamay na pilit siyang itinatayo mula sa pagkakaluhod. Han, ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga. Han, si Rhea, wala na ang anak natin. Ano bang pinagsasasabi mo? Paanong wala? Han? Hindi na naituloy pa ni Dante ang dapat na sasabihin niya nang mapagtanto ang mga nangyayari. Nanlalaki ang mga mata niyang itinoo ng paningin sa nooy wala ng buhay na babae. Kumalabog ang dibdib niya at hindi mawari kung ano ang dapat na sabihin. Maging siya ay napasalampak na lamang sa lupa katabi ng asawa. Bumalong ang mainit na likido sa kanyang mga pisngi at tahimik na lamang siyang napahikbi. Anak! Anak ko! Hindi ito maaari! Rhea! Patawarin mo si Mama, anak! Patawarin mo ko! Hindi totoo ito. Hindi yan si Rhea! Hindi! Sabay na lamang silang napahagulgol dahil kahit anumang pagtatanggi nila ay sigurado silang anak nila ang babaeng yon. Bagaman may mga putik at mantsa ng natuyong dugo, ay nakilala nila ang bestidang dilaw na bulaklakin na suot nito. Sila mismo ang nagpagawa nun sa kaibigan nilang mananahi, kaya hindi sila maaaring magkamali. Regalo nila yon sa anak noong kaarawan nito at ang anak mismo nila ang nagdisenyo nun kaya nag-iisa lang yon. Naninikip ang dibdib ni Dante habang tinatanaw ang kaawa-awang itsura ng anak. Hindi na kasi talaga ito makilala.
Maging ang makapal, mahaba at itim na buhok nito ay nalagas na rin dahil sa asidong tila ibinuhos sa buong katawan ng pobreng babae. Tanggal din ang lalamunan nito na animoy sinakmal ng isang mabangis na hayop. Sa hinuha rin ng iba ay higit 24 oras na buhat ng bawian nito ng hininga. Ilang sandali pa ay may dumating ng rescue kasama ng mga pulis. Tinanong naman sila ng isang inspektor kung kilala nila ang bangkay at sinabi naman nilang anak nila ito. Kaya naman sumunod sila sa mga ito nang dalhin na ang bangkay sa morgue. Kailangan natin mapanagot ang gumawa nito sa anak natin, Rita. Walang kapatawaran ang ginawa nilang kawalang hiyaan sa anak natin. Ipinapangako kong hahanapin kong hustisya para kay Rhea. Hindi ko matanggap na mawawala si Rhea sa atin ang ganun-ganun lang. Hindi ko kaya, Dante. Hindi ko kayang makita ang anak natin na nasa ganitong sitwasyon. Wala na tayong magagawa. Nahuli na tayo. Wala na ang anak natin. Hindi na natin mababawi ang buhay niya. Pero hindi ako titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Matapos maiproseso ang lahat ng dokumento, nagdesisyon sina Dante at Rita na ipakremate na lamang ang bangkay ng anak nila. Hindi nila kayang ipa-autopsy ito dahil sa bigat ng kanilang nararamdaman at hindi nila masikmurang makita ang katawan ni Rhea sa ganoong kalagayan. Agad nilang inasikaso ang lamay at ipinaalam sa kanilang mga kamag-anak ang masaklap na balita. Marami ang nagulat at nalungkot sa pagkamatay ni Rhea. Kahit pakilala ito sa pagiging pasaway at may taglay na kamalditahan, hindi maitatangging may kabutihang nagawa rin siya sa ibang tao. Isa-isa nang dumating ang mga dating kaklase, guro at mga kaibigan ni Rhea sa kanilang bahay upang maghatid ng pakikiramay at magbigay ng respeto. Sa buong linggo ng lamay, hindi mapigilan ni Rita ang humagulgol habang yakap-yakap ang litrato ni Rhea. Wala na ang anak na inalagaan, minahal at iningatan niya sa loob ng 17 taon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga pagkukulang at pagkakamali niya bilang ina. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari, lalo na't naramdaman niyang naging pabaya siya sa huling mga sandali ng buhay ng anak. Nagmumukmok si Rita sa isang sulok, malayo sa mga bisita. Hindi nag-aasikaso ng sarili at hindi rin kumakain. Hindi rin niya magawang makipag-usap sa mga kamag-anak na dumarating upang mag-alok ng suporta. Nangingibabaw sa puso niya ang lungkot, puot at panghihinayang. Wala siyang ibang maisip kundi ang pagkawala ng anak na minahal niya ng buong buhay niya. Bakit mo naman kami agad iniwan, anak ko? Patawarin mo si Mama. Kasalanan ko ang nangyari sa'yo. Ako ang dapat na pumoprotekta sa'yo pero ano ginawa ko? Anak ko! Rhea! Han, huwag mo namang sisihin ang sarili mo. Ginawa natin ang lahat ng kaya natin. Hindi mo kasalanan to. Alam mong kasalanan ko to, Dante. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Bakit di mo ako sumbatan o sisihin? Ako ang nanay niya pero hinayaan kong mangyari ito. Kung nakinig na lang sana ako sa kanya, sana hindi nangyari to. Sana buhay pa siya ngayon at kasama natin. Hindi natin alam na ganito ang mangyayari, Rita. Hindi natin gusto to. Mahal natin si Rhea. Pero kailangan nating tanggapin na wala ng anak natin. Hindi ko matatanggap. Ang sakit-sakit. Mabuti pa halika na ron. Ilang araw ka nang hindi makakain ng sapat. Sasamahan kita. Ayoko. Wala akong gana. Han naman. Baka mamaya niyan ikaw na ang sumunod na paglamayan dahil sa ginagawa mo. Kumain ka na. Pakiusap naman.
Siguro nga mas mabuting mamatay na lang din ako, Dante. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang may kasalanan sa pagkawala ng anak natin. Ako! Kasalanan ko ang lahat, Dante! Shh, tama na yan, Han. Magamaga na ang mga mata mo. Oh. Hindi ka pa ba nauubusan ng luha? Hindi gugustuhin ni Rhea kapag nalaman niyang ganito ang ginagawa mo sa sarili mo. Isipin mo na lang yung hirap na nararamdaman niya ngayon kung sakali man na nakikita niya tayo. Alam kong hindi nagalit sa iyo ang anak mo. Isipin mo na patawad niya na tayo. Imposible. Imposibleng mapatawad niya tayo. Tandang-tanda ko ang tanging ipinukol niya sa akin bago siya naglayas. Labis na galit at lungkot ang nakita ko sa mga mata niya dahil sa pagpapalayas ko sa kanya. Alam mo, dahil doon, habang buhay kong makikita sa isip ko ang imaheng yun. Hindi ako patatahimikin nun, Dante. Alam ko na hanggang ngayon galit sa akin ang anak ko. Hindi niya ako kailan mapapatawad dahil ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Hindi na alam ni Dante kung paano aaluin ang asawa. Masyadong dinamdam ni Rita ang pagkawala ng kanilang anak na minsan ay nakikita na lang nitong nakatulala habang nakatunghay sa abo ni Rhea. Pagkatapos ng libing ay nagkulong na lamang si Rita sa kwarto. Hindi na siya makausap ng maayos ng asawang si Dante at dahil sa hindi nga siya kumakain ay bumagsak ng husto ang kanyang katawan. Lumalim din ang kanyang mga mata at umimpis ang mukha. Naaawa na si Dante sa sitwasyon ni Rita dahil nahuhuli niya rin ito minsan na nakikipag-usap sa malaking litrato ng anak na nakasandal sa isang upuan. Minsan pa nga ay tumatawa ito ng mag-isa na tila ba nasisiraan na ng bait. Hindi na nga niya alam kung paano pahahatiin ang oras sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Rita. Halos hindi na ito bumabangon sa kama at kapag ginagawa niya man para lamang makipag-usap sa litrato ni Rhea. Han, please naman, kumain ka na oh. Kailangan mo to. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. Dito lang ako, Dante. Kasama ko ang anak natin. Hindi ako aalis dito. Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ka sa dati? Hindi ko kayang makita ka ng ganito. Paano na tayo, Han? Paano ko? Paano ko ba ibabalik yung dating ikaw, Rita? Paano ko ibabalik ang pamilya natin? Isang araw, habang nagmamaneho si Dante papunta sa palengke para bumili ng sangkap sa lulutuing ulam, ay may nadaanan siyang kumpulan ng mga tao. Binuksan niya ang bintana nang makalapit na sa mga ito upang pakinggan ang kanilang mga usapan. Hindi niya na napigil pa ang sarili na makiusyoso nang marinig ang sinasabi ng mga tao. Itinabi niya ang sasakyan at agad na bumaba upang tingnan ang pinagkukumpulan ng mga tao. Doon ay tumambad sa kanya ang katawan ng isang lalaking sa pakiwari niya ay nasa edad 18. Duguan ito at dilat ang mga mata. Tanggal ang lalamunan at wakwak ang tiyan na siyang pinapapak ng mga langaw. Ngunit isang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Pamilyar sa kanya ang suot na bracelet ng lalaki. Nilapitan niya yon at sinuri. Tama nga siya ng hinala. Yon ang bracelet na iniregalo niya sa anak nung huling kaarawan nito. Laking pagtataka ng lalaki kung paano napunta sa bangkay ang bracelet ng kanyang anak. Hindi niya magawang maisip kung ano ang koneksyon yon sa kanyang anak. Maya-maya pa ay may kumalabit sa kanya, dahilan upang mapalingon siya. Sir, kilala niyo po ba ang lalaking yan? Ikaw pala. Ikaw yung kaklase ni Rhea, di ba? Ako nga po. Ikinalulungkot ko yung nangyari sa kanya, tito. Salamat, iho. Mabalik ko ako sa tanong ko. Kilala niyo po ba ang lalaki? Kanina pa po kasi kayo titig ng titig eh. Hindi ko kilala yan. Sa katunayan, napadaan lang ako.
Si Brent po yan. Kilalang basag ulo sa school namin. Palagi naghahanap ng away at gulo. Ganun ba? Saka po pala, naging syota po yan ng anak nyo dati. Ano? Boyfriend ni Rhea ang lalaking yan? Wala namang sinasabi sa amin si Rhea na may boyfriend nga siya. Baka po ayaw niya lang sabihin kasi alam niyang pagagalitan niyo siya. Pero sa tingin ko po kasi, ginipit lang siya ni Brent para lang pumayag siya makipagrelasyon sa kanya. Hindi ko maintindihan. Narinig ko po kasi sila minsan na nag-aaway sa likod ng common comfort room sa ibaba ng building ng strand namin. Hindi ko po masyadong narinig kasi nasa loob po ako ng banyo nun eh. Ang narinig ko lang po ng klaro ay kung hindi papayag si Rhea sa gusto ni Brent, may gagawin daw siya sa inyo. Pinupuwersa niya po si Rhea na sumama sa kanya kahit ayaw nga ni Rhea. Gustuin ko mang magsumbong eh, natatakot din po ako. Hindi lang sa kaligtasan ko pero pati na rin po sa kaligtasan ng pamilya ko. Mayaman po kasi sila Brent. Tatay po niya yung chief of police sa bayan na to, kaya lagi siyang nakakalusot sa mga krimen niya. Protektado po siya ng buong kapulisan. Ibig mo bang sabihin, tinatakot niya ang anak ko? Ganun ba? Hayop naman pala ang lalaking yan eh. Mabuti na lang pala at pati siya namatay na rin. Karma na ang gumante para sa amin sa ginawa niyang pananakot at panggigipid sa anak ko. Ganun na nga po. Simula nga rin po nung naging sila, hindi na po pumapasok si Rhea. Kung hindi absent, nag-i-escape po. Sir, aalis na kayo? Oo, aalis na ako. May mga lalakarin pa kasi ko eh. Maiwan na kita ha. Sige po, mag-iingat po kayo. Salamat Julius. Mag-iingat ka rin. Rita, Han, may sasabihin ako sa'yo. Oh, bakit ang aga mo? Hindi mo ba sinundo ang anak nating si Rhea? Asan siya? Han, kailangan natin mag-usap na maayos. Please naman oh, importante to tungkol sa anak mo to. Ano ba kasi ang nangyayari? Nasaan si Rhea? Patay na ang anak natin. Pagkasabi no na ito mahimik na si Rita at dahan-dahang lumayo. Hindi na muling umimik sa kanyang asawa. Dahil doon ay di na napigilan pa ni Dante ang mapaiyak dahil sa sama ng loob sa mga nangyayari. Ngunit dahil sa bigat na kanyang nararamdaman, sinundan pa rin niya ang asawa at sinabi dito ang kanyang mga nalaman. Han, alam mo ba? May boyfriend na raw si Rhea, sabi ni Julius. Yung kaklase niyang kinausap natin nung nakaraan. Siya yung nagsabi na may boyfriend na anak natin. Pero alam mo kung ano masaklap? Nalaman ko na hindi talaga gusto ni Rhea yung lalaki at pinipilit lamang siya nito. Han, ang sakit isiping wala tayong kaalam-alam sa mga pinagdaanan ng anak natin. Mag-isa niyang hinarap ang mga banta sa buhay natin na dapat tayong pumoprotekta sa kanya. Nagbago na si Rhea. Sinusuway niya na tayo, Han. Oo, sinusuway niya na tayo. Dahil yun sa kagagawa ng boyfriend niyang hilaw. Dahil sa pamimilit ng Brent na yun, hindi na nakakauwi sa tamang oras ang anak natin dito sa bahay. Nagagawa niya pang maglasing. Ang akala natin nagre-rebelde lang si Rhea pero hindi pala Han. Hindi gusto ni Rhea ang mga nangyari. Tinakot lang siya ni Brent. Natatakot lang siya para sa kaligtasan nating lahat. Shh! Hayaan mo, Han. Pagsasabihan ko si Rhea. Huwag ka nang umiyak. Kakausapin ko si Rhea. Promise, hindi ko siya aawayin. Naramdaman ni Dante ang pagyakap sa kanya ng asawa kasabay ng paghagod nito sa likod niya. Ngunit imbis na tumigil sa pag-iyak ay mas lalo lamang siyang napahagulgol. Hinayaan na lamang ang sariling ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob na kinikimkim niya nung mga oras na pinaglalamayan pa lamang nila ang abo ng kanilang anak. Simula nang makita nila ang bangkay ng anak, ay naging sunod-sunod na ang napapabalitang patayan sa kanilang lugar. At ang mas nakapagtataka ay parehong-pareho ang mga kinahinatnan ng mga bangkay. Tanggal ang lalamunan, wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga bituka. Napag-alaman din nilang nawawala ang iilang laman loob ng mga ito gaya ng atay at baga.
Sinasabi ng iba, lalo na ng mga matatanda na baka may gumagalang aswang sa kanilang bayan at ito ang namimiktima. Mayroong naniniwala ngunit mayroon namang hindi. Rason kasi nila, nasa modernong panahon na tayo at wala pang aswang ang nahuhuling buhay sa kanilang bayan. Isang gabi, pauwi na si Dante galing sa kanilang opisina. 9:00 na yon kaya naman wala nang masyadong tao sa daan at halos lahat ng mga tao nasa kani-kanilang tahanan na. Nakabukas ang bintana ng kanyang sasakyan. Kaya naman damang-dama niya ang simoy ng panggabing hangin. Malamig at masarap sa pakiramdam. Ngunit nang mapadaan siya sa lugar na walang kabahayan ay bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mawari kung bakit gano'n na lang ang naramdaman niya. Lalo na nang may marinig siyang mga kalusko sa mga puno na nasa daan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay tila ba may nakikita siyang anino na sumasabay sa pagtakbo ng kanyang sasakyan. Nagpapalipat-lipat ito sa mga puno na animoy unggoy. May takot man sa dibdib ay pilit niya yung inalis sa kanyang isip, saka mas lalo pang binilisan ang pagmamaneho. Mabuti na lamang at ligtas siyang nakarating sa kanilang bahay. Hindi pa man siya nakakapasok ay amoy na niya ang aroma ng rekado mula sa loob ng bahay. Kumunot ang kanyang noo at dali-daling pumasok at tinungo ang kusina. Doon ay tumambad sa kanya ang likod ng asawa. Nakaharap ito sa kalan at may hinahalong kung ano. Tinawag niya ito dahilan para mapalingon ang babae sa kanya. "Oh Han, buti nandito ka na. Sakto, malapit nang maluto ang ulam. Upo ka muna doon at pagkatapos nito maghahain na ako. Nagluto ako ng paborito ni Rhea, pininyahang adobo." Ngunit imbis na tumalima ay nilapitan niya lang ang asawa sa kaniyakap habang nakatalikod dito sa kanya. Han, okay ka na ba? Namiss kita. "Ano ka ba, Han? Para namang ilang taon tayong di nagkita. Saka, teka, umiiyak ka ba?" Hindi, Han. Wala to. Huwag mo na lang pansinin. Okay lang ako. Masaya lang ako dahil okay ka na rin. Akala ko, tuluyan ka na rin mawawala sa akin. Ano ka ba, Han? Pwede ba naman yun? Nangako tayo sa isa't isa, hindi ba? Na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang maghanda ng mesa. Luto na rin naman to, maghahain na ako. Si Dante na nga ang naghanda ng lamesa habang si Rita naman ay nagsandok na ng kanin at ulam upang ihain sa hapagkainan. Ngunit sakto namang uupo na sila nang biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi kasi yun normal na pagkatok lang. Tila ba nagmamadali at aligaga ang kung sino mang nasa labas ng kanilang tahanan. Saka naman naalala ni Dante ang mga nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Kumuha siya ng kutsilyo bago naglakad patungo sa pintuan. Diyan ka lang, Han. Ako nang bahala rito. Nag-aalangan si Dante habang nakatayo sa harap ng pinto. Hindi tiyak kung bubuksan ba niya ito o hindi. Patuloy pa rin ang malalakas na katok mula sa kabila na nagpapalakas ng kanyang kaba. Nang biglang may narinig silang nagsalita mula sa labas, napatingin siya ng mabuti sa pinto. Ang malalakas na katok at ang pamilyar na boses ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang buksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha, si Rhea. Napamulagat si Dante habang pinagmamasdan ng kabuuan ng anak. Gulong-gulo ang buhok nito na animoy nakipagsabunutan. Hilam ng luha ang mga mata at marumi ang suot na t-shirt at shorts. Wala rin itong suot na sapin sa paa. Bago pa man siya makahuma ay agad nang bumukas ng malaki ang pinto at agad na niyakap ni Rhea ang ama. "Papa!" Rhea? Buhay ka pa? Totoo ba to? "Papasukin mo muna ako, pa. Delikado kung may makakita sa akin dito." Halika, dali! Pagkapasok sa loob ng bahay ay agad na isinara ni Dante ang pinto. Diyos ko po, totoo ba to? Buhay ka nga, anak. Paano nangyari to? "Papa, gusto ko munang maglinis ng katawan. Nangangati na po kasi ako."
Rhea? Dumating ka na, anak? Sabi ko na nga ba at buhay ka nga? Mama! Han, hayaan mo na muna ang anak mo. Mamaya na lang natin siya kausapin. Sige na, pumanik ka na at maglinis ng katawan mo. Pagkatapos mo dun bumalik ka dito sa baba at kakain na tayo. Sige po, Papa. Isang mahigpit na yakap ang muling ibinigay ni Dante at Rita sa anak bago ito umakyat sa kwarto. Pagkatapos ng halos kalahating oras ay bumaba na si Rhea at umupo sa hapagkainan, kaharap nila. Kumain na muna tayo at marami pa tayong pag-uusapan. Heto anak, kumain ka ng marami. Tingnan mo ang payat mo na. Hindi ka siguro nakakakain ng maayos. O siya, heto pa. Sakto pala at paborito mong ulam ang niluto ko. Siguro naamoy mo to kaya umuwi ka, no? Napangiti na lang si Rhea bilang tugon at saka sumubo ng malaki. Tuwang-tuwa naman si Rita dahil nasa harap niya na ang anak at buhay na buhay. Habang kumakain ay hindi naman napigilan ni Dante na mapatingin sa anak. Ganadong-ganado itong kumakain at malalaki pa ang subo. Ngunit hindi pa man nauubos ng dalaga ang kanyang pagkain ay bigla itong napatigil sa kapatakbong tinungo ang lababo. Doon ay nagsuka siya ng nagsuka. Nag-aalala namang sumunod sa kanya ang mag-asawa. Anak, ano nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? May nakain ka bang hindi ka aya-aya? Pangit ba ang luto ko, anak? Okay lang po ako. Naninibago lang po siguro ang sikmura ko kasi wala nga ako matinong kain itong mga nakaraang araw. Itutulog ko na lang po siguro to. Ganun ba? Uminom ka muna ng tubig bago ka umakyat sa kwarto mo. Magpahinga ka na, anak. Sigurado ka bang okay ka na? Opo, Papa. O sige, mauna ka na magpahinga. Bukas na lang tayo mag-usap. Marami akong itatanong sa'yo. Han, ano ka ba? Huwag mo namang biglain ang anak natin. Sige na anak, matulog ka na. Good night, anak. Good night po, Mama, Papa. Nang gabing yun ay hindi dalawin ng antok si Dante. Pabiling-biling lamang siya sa kanyang higaan samantalang si Rita naman ay mahimbing nang natutulog. Hindi kasi mawala sa isip niya ang mga nangyari. Parang may iba siyang nararamdaman na hindi niya mapangalanan. Hindi niya matukoy kung ano nga ba talaga ang bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Kasunod nun ay ang mga yabag sa kanilang bubungan na para bang may kung anong sino mang naglalakad doon. Pilitin niya mang kumbinsihin ang sarili na pusa lang ang nasa bubong nila ay hindi pa rin mawala ang kakaibang takot sa dibdib niya. Ngunit sa kabila ng takot na yon ay nagawa niya pa ring bumangon at lumabas ng kanilang silid. Dumiretso siya sa silid ng kanyang anak at idinikit ang kanyang tenga sa pinto nun. Tahimik ang loob at marahil ay tulog na nga ang kanilang anak. Pinihit niya ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa loob at sa tulong ng nakasinding lampshade ay nakita niya ang anak na nakahiga sa kama nito at mahimbing na natutulog. Aalis na sana siya, ngunit napansin niyang nakabukas ang bintana ng kwarto. Kaya naman, magagaan ang hakbang niyang tinungo yon upang isara. Pagkatapos ay saka niya lang tuluyang nilisan ang silid ng anak at tumungo naman sa kusina upang uminom ng maligamgam na tubig. Ganon kasi ang ginagawa niya sa tuwing hindi siya dalawin ng antok. Epektibo naman yon dahil nang mahiga siya ay ilang minuto lang at naigupo na siya sa isang mahimbing na tulog. Kinabukasan ay narat na ni Dante ang anak na nasa kusina at nagluluto ng agahan. May nakahain na ring pritong itlog at ensaladang talbos ng kamote na may kamatis at sibuyas sa lamesa. Agad naman siyang binati ng dalaga nang makita siya nito. Good morning, Pa. Upo na po at ipagtitimpla kita ng kape. Aba, at bakit parang sumipag naman yata ang anak ko? Pambawi ko po sa ginawa kong mga kasalanan sa inyo ni Mama. Mabuti at naisip mo yon, anak. Pero aminado naman akong pati kami may kasalanan din sa'yo. Kaya sana patawarin mo kami ng mama mo. Siya nga pala, nasaan ang mama mo? Nandun po sa labas. Ayun po, bumibili ng taho. Talagang walang nakakalampas na nagtitinda ng taho sa mama mo. Paborito niya kasi talaga yan .
Kaya nga po eh. Oh, Dante, gising ka na pala. May taho akong binili oh. Swak din tong panghimagas kasi matamis. Pinadagdagan ko pa nga ng arnibal kay Manong magtataho. Salamat. Hindi naman kaya sobrang tamis na nito. Hindi yan. Masarap nga yan eh. Tikman mo. Masarap nga. Ikaw anak, gusto mo ba? Ayaw ko po. Oo, di ba paborito mo rin ito noon? Opo. Kaso lang po eh, parang ayaw na po ng panlasa ko yung malambot na texture ng taho. O siya, tara na. May pagkain na ba tayo? Gusto ko na sanang mag-agahan eh. Meron na, nakahanda na sa mesa. Masaya ang tatlo habang kumakain. Ngunit tulad ng nangyari nung nakaraang gabi, muling isinuka ni Rhea ang mga kinain niya. Mabuti pa pumunta tayo sa ospital mamaya para ma-check up ka. Para malaman kung bakit ka nagsusuka ng ganyan. Ayos lang naman po ako, Papa. Bukod sa pagsusuka, wala naman po ako ibang nararamdaman o sakit. Mainam pa rin anak na magpatingin ka. Para mapanatag kami ng nanay mo. Ayos nga lang po ako. Natigilan si Dante sa biglaang pagtaas ng boses ng anak. Gayunpaman ay hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na nga lamang ito sa kanyang pagkain. Samantala, pagkatapos nilang kumain ay tinawag ni Dante ang kanyang mag-ina sa sala upang pag-usapan na ang mga nangyari matapos maglayas ng dalaga. Pwede mo na bang ikwento sa amin kung ano nangyari sa'yo? Alam mo bang hinanap ka namin hanggang sa mapunta kami kina Bernadette? Kaibigan mo siya, di ba? Akala nga namin nung una, nandun ka sa kanila kasi nakita namin dun yung bag mo eh. Paano niyo po nakilala si Bernadette? Sinabi sa amin ng kaklase niyong si Julius. Sabi niya mag-best friend kayong dalawa kaya nagbakasakali kami. Akala ko din po best friend ko siya. Pero traidor ang babaeng yun, Papa. Pinagkaisahan nila ako. Niloko. Silang dalawa ni Brent. Brent? Yung boyfriend mo? Hindi ko po siya boyfriend. Manliligaw ko lang po yun dati, yung hayop na yun. Pero nalaman ko yung mga ginagawa niya sa iyong pananakit, pananakot at pamimilit. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sana natulungan kita. hindi natin sila kaya, Papa. Maimpluwensya ang pamilya nila. Chief of Police ang papa niya eh. Gagawin ng magulang ang lahat para maproteksyonan ng kanyang anak. Yan ang tatandaan mo, Rhea. Opo, pasensya na po kayo kung di po ako nag-open up sa inyo. Natatakot lang po talaga ako noon. Yung Bernadette, anong kaugnayan nun kay Brent? Di ba't sabi mo niloko ka? Sa anong paraan naman? Sila po talaga ni Brent ang magkarelasyon. Hindi ko maintindihan, anak. Masyadong komplikado ang kwento mo. Pero anak, alam mo bang mula nang mawala ka hinanap ka namin? Tapos, may nakita kaming bangkay na suot ang mga damit mo at alahas. Inakala naming ikaw yun kasi talagang hindi na makilala ang mukha dahil sa saboy ng asido sa mukha. Anak, pinaglamayan ka namin at inilibing. I'm sorry po. Alam ko po lahat ng yun pero pinili kong di magpakita. Bakit? Sino yung babaeng inilibing namin? Si Bernadette po yun, Ma. Masyado kasi siyang ambisyosa eh. Gusto niya lahat ng meron ako, meron din siya dapat. Kaya lahat ng magustuhan niyang gamit sa akin, kinukuha niya ng walang paalam. Diyos ko, ano tong nangyayari? Mahal, kalma ka lang ha. Huwag ka masyado mag-isip at baka mamaya kumapano ka na naman. Mabuti nga sa kanila. Karma nila yung nangyari. Makasalanan kasi sila at mapang-abuso. Tama lang na namatay silang dalawa. Anak, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Tama lang po, Papa. Maiintindihan po ako ng Diyos sa mga sinabi ko. Anak, saan ka na tumira nung naglayas ka? Sa kalsada ba? Kasi nung dumating ka kagabi, ang dungis mo. Tapos wala ka pang sapatos o tsinelas man lang. Kung saan-saan po ako napadpad Pero kagabi nung nagpasya akong umuwi na lang dito, Ma, Pa, may humabol sa akin. Isang halimaw. Anong ibig mo sabihin na halimaw?
Diyos ko, baka yun yung halimaw na nang bibiktima ngayon dito sa bayan natin. Baka yun din yung pumatay kina Bernadette at Brent. Siguro po. Akala ko mamamatay na rin ako kagabi. Akala ko po. Tahan na, huwag ka nang umiyak anak. Ligtas ka namang nakauwi kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Mukhang tama nga ang sabi-sabi. May aswang nga sa bayang ito. Hindi kaya may dayong napadpad dito? Baka nga Han, ba't ba kasi nagkaroon ng mga pesteng ganyan? Sa dami ng mga lugar dito sa Pilipinas dito pa sa bayan natin dumayo. Sino kaya ang mga yun? Yun ang hindi natin alam. Kaya maiging magdoble ingat tayo. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang nilalang na yun. Mamaya kapag dumilim na, huwag na kayong lalabas pa ng bahay. Delikado. Sa kayong mga bintana at pinto, siguraduhin yung nakasara lahat. Maiwan ko na kayo ha. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Tatawag ako kapag pauwi na ako. Mag-iingat kayo rito ha. Siyempre naman Han. Kaya ikaw mag-iingat ka rin. Mas delikado kaya sa kalsada. Oo naman. O sige na, aalis na ako ha. Habang nasa trabaho ay hindi maiwasan ni Dante na mag-alala sa kanyang mag-ina. Hiniling pa nga niyang sana ay bumilis ang oras upang makauwi na siya kaagad. Pakiramdam kasi niya ay may mangyayaring hindi maganda. Pilit niya yung iwinaksi at nag-focus na lang sa trabaho. Subalit nagkaroon ng problema sa opisina, kaya naman wala siyang nagawa kundi mag-overtime kasama ang ilang katrabaho. Itinawag niya naman yon sa kanyang asawa na malilate siya ng uwi. 11:00 ng gabi, matapos ang trabaho, nagmamadali si Dante pa uwi. Hindi pa man siya nakalapit sa kanilang tahanan, nakita niya ang isang kakaibang tanawin mula sa gilid ng bakuran ng kapitbahay na matagal nang walang tao. Itinigil niya ang sasakyan at sinipat ang paligid. Napamulagat siya sa nakita. Isang babae ang naglalakad sa bakuran, dala ang isang asong hindi na gumagalaw. Habang titig na titig si Dante, nagulat siya nang makita ang babae na nagsimulang kagatin ng aso sa leeg. Tinanggal ang lalamunan nito at nginata ang laman na parabang isang napakasarap na putahe. Pagkatapos, sinunggaban niya ang tiyan ng aso. Halos madaus-us ang bituka nito mula sa katawan. Hindi na makatiis si Dante sa nakikita, kaya't napayuko siya sa manibela ng sasakyan. Nang medyo mahimasmasan ay nakita niyang patungo ang nilalang na yon sa kanilang bakuran. Pinaandar niya ang pick-up at saka itinutok ang headlight ng sasakyan sa babae. Biglang natigilan ng babae sa kanyang ginagawa. Napalingon siya kay Dante. Ang bibig niya ay duguan at may nakalawit pang bituka ng aso. Nanlilisik ang mga mata nito. Magulo din ang kanyang buhok. Maitim at marungis din ang kanyang mukha. Mabalahibo ang katawan ng babae at mayroon din itong mahahabang kuko. Nawala ang takot ni Dante nang maisip na nasa panganib ang kanyang mag-ina dahil sa nilalang na yon. Kinuha niya ang tools na ginagamit niya sa pagpapalit ng gulong at saka siya bumaba ng sasakyan. Naglakad siya palapit sa babae na noon ay nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bakuran ko? Ha? Umalis ka dito! At huwag ka nang babalik kundi papatayin kitang hayop ka! Natigilan si Dante nang malapitan ang babae. Ang galit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng pagkabigla. Ang babaeng nasa harap niya na may kakilakilabot na anyo ay kilala niya. Pamilyar sa kanya ang anyo nito at hindi maipagkakaila. Si Rhea. Tila tumigil ang mundo ni Dante sa pag-ikot. Saglit na natulala siya at nawala sa sarili niyang katinoan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Nabitawan niya ang hawak na tools. Anak, ano to? Bakit mo kinakain yung aso? Bakit ganyan ang itsura mo? Wag kang lalapit. Please po, Papa, wag kang lalapit. Anak, bitiwan mo yung aso. Wag ka sabing lumapit. Hindi anak, huwag ka matakot. Akin na yung aso. Ililibing natin para walang makakita. Hindi ka ba natatakot sa akin?
Bakit naman ako matatakot sa'yo? Anak kita. Saka na lang tayo mag-usap kapag maayos ka na, ha? Asan ang mama mo? Sorry, Papa. Sorry po. Anong sorry? Bakit ka nagsusorry? Masama po akong tao. Aaminin ko na po. Ako ang pumatay kina Brent at Bernadette. Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ayusin mo na yung sarili mo. Pumasok na tayo sa bahay. Ayokong makita ka ng mama mo na ganyan. Itapon mo na lamang sa likod yung aso at ililibing na lang natin bukas. Halika na. Hindi po. Kayo na lang po ang pumasok. Huwag po kayo lumapit sa akin at baka pati kayo masaktan ko rin. Ayoko po mangyari yun kaya please po, pumasok na po kayo sa loob. Hindi anak. Naniniwala akong hindi mo magagawang saktan ako. Kami ng mama mo. Kaya please, halika na. Baka may makakita pa sa'yo rito eh. Biglang naiyak si Rhea at unti-unting tila nawala ng lakas at napasalampak ang kanyang katawan sa lupa. Nilapitan siya ni Mang Dante at niyakap ito ng mahigpit. Hinagod niya ang likod ng anak at ipinaramdam dito ang kanyang labis na pagmamahal. Nandito lang ako anak. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Sa yakap ng ama, unti-unting bumalik sa dati niyang anyo si Rhea. I'm sorry po talaga. Hindi ko po gusto ang nangyaring ito sa akin. Maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano ko po ito ipaliliwanag sa inyo. Okay lang anak. Mamaya na lang natin pag-usapan sa loob ha. Tara na. Tinulungan ni Mang Dante si Rhea na tumayo at sabay silang pumasok sa kanilang bahay. Magpahinga ka muna dyan. At ikukuha kita ng tuwalya para maalis yung mga dumi at dugo sa katawan mo ha. Mabilis na umalis si Mang Dante at kumuha ng tuwalya sa banyo. Nang makabalik ay inabot ito sa anak. Nakita ni Mang Dante ang pag-aalangan sa mga mata ni Rhea, ngunit tinanggap ni Rhea ang tuwalya at nagsimula ng magpunas. Hindi ko po talaga gustong maging ganito. Maging halimaw, Papa. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Kasi po, sina Brent at Bernadette, kinulong nila ako ng ilang araw. Sinasaktan at binubugbog po nila ako. Tapos tumakas ako, Papa, nung nagkaroon ako ng pagkakataon. Sa kalsada may tumulong sa akin isang matandang babae. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Awang-awa sa akin yung matanda. Isinama niya ako sa karinderya niya at pinakain sa mismong kusina niya. Sabi niya sa akin gumanti raw ako at parusahan yung mga taong nanakit sa akin. Pero sabi ko sa kanya, imposible yun kasi wala akong laban kay Brent. Hindi ko makakamit ang hustisya. Papa, hindi ko alam na may nilagay siya sa pagkain ko. Niyanggaw niya ako. Hindi ko alam na aswang siya. Hinawaan niya ako, Papa. Shh. Tana. Tana. Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Anak, matapos yung araw na inakala naming patay ka na, wala akong ibang hiniling sa Diyos kundi ang ibalik ka sa amin para makabawi kami ng mama mo sa lahat ng naging pagkukulang namin sa iyo. Bakit ako matatakot sa iyo? Mahal kita anak, at tatanggapin kita kahit ano ka man ngayon. Tutulungan ka namin. Susubukan nating alisin ang sumpang yan. Papa! Shh, Tana. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan mo. Mabigat ang naging pasanin mo. At patawad kung wala kami ng mama mo sa tabi mo ng mga panahong kailangan mo kami. Anong ginagawa niyo dyan? Saka anong pinag-uusapan ninyo? Bakit di niyo ako sinasali? Mama! Diyos ko, Rhea! Bakit may dugo ka sa damit? Han, relax ka muna please. Pakinggan mo muna kami ng anak mo. Ano ba to, Dante? Anak, nasugatan ka ba? Sabihin mo sa akin. Ma, hindi. Hindi ko to dugo. Hindi rin po ako nasaktan. Kung hindi sa'yo, kanino yan? At bakit ka may dugo? Kailangan na rin sigurong malaman ng mama mo anak. Malaman? Ang alin? Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin kung bakit ganyan ang itsura mo?
Mama, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Pero kailangan yung malaman ng totoo. Anong kailangan kong malaman? Aswang ako, Mama. Ano? Anong sinasabi mo? Anong aswang? Totoo ang sinasabi niya, Han. Nakita ko siya sa labas kanina. Kumakain ng patay na aso. Ang totoo niyan, naroon pa yun sa labas at hindi ko pa naililibing. Paano nangyari to? Anong sinasabi niyo? Habang wala siya sa poder natin, sinalisihan siya ng isang aswang. Niyanggaw niya ang anak natin. Diyos ko! Bakit ba nangyayari ito? Teka, gano'n nakatagal kang nayanggaw, Rhea? Naalala ko sabi ng lola ko noon na kapag yanggaw at bagong sibol pa lang ang aswang, pwede pang patayin ang nasa loob nito. Baka pwede pa nating mahabol at magamot yan. Talaga po, Mama? Magagamot pa po ako? Oo, kailangan lang natin ng isang magaling na albularyo, anak. Alam nila kung ano ang gamot dyan sa sumpang yan. May kilala ka? Oo, sa probinsya namin. Hinabukasan, maagang umalis ang pamilya pauwi ng Bicol. Doon ay hinanap nila si Tatang Medel. Siya ang isa sa mga kilala niyang magagaling na albularyo sa lugar nila. Isa pa ay sigurado siyang mapagkakatiwalaan nito. Pagkalipas ng halos kalahating araw na biyahe ay narating din nila sa wakas ang Kabikulan. Agad nilang nahanap ang isang bahay na gawa sa pawid at kawayan. Sa lugar na yon ay tahimik di tulad sa lungsod. Maririnig sa paligid ang mga huni ng ibon at mga kulisap. Wala ring masyadong tao ng araw na yon. Agad na kumatok si Aling Rita sa pinto ng kubo. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa bahay. Magandang hapon po, Tatang Medel. Rita, ikaw ba yan? Ako nga po. Mabuti at nakikilala niyo pa ako. Aba, syempre. Teka, anong sadya ninyo rito? Ang anak ko po kasi Isang aswang? Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa nang marinig ang sinabi ni Tatang Medel. Nakita nilang may kinuha ang matanda mula sa loob ng damit nito. Isang kwintas na may palawit na tila isang boteng maliit. May laman yung kulay dilaw na likido na parang langis. Nakita nilang kumukulo ito. Bagong sibol ano? Nahawa siya? Dahil hindi naman kayo pupunta rito kung hindi nyo kailangan ng lunas. Nabigla ang mag-asawa dahil alam na agad ng matanda ang pakay nila roon. Kaya naman agad-agad ay pinapasok sila ng matanda sa bahay nito. Doon ay pinahiga ni Tatang Medel ang dalaga sa isang kawayang katre na binanigan ng buri. Inihanda niya ang kanyang mga kailangan saka siya umupo sa tabi ng dalaga. Umusal siya ng mga orasyon at dasal. May inihaplos pa siyang langis sa dalaga saka nagsindi ng insenso. Inilipat niya ang kanyang kamay sa ulo ng dalaga at gano'n na lamang ang takot ng mag-asawa nang magkikisay ang dalaga habang tumitirik ang mga mata. Nang matapos si Tatang Medel sa kanyang mga orasyon, ay doon na sumuka ng sumuka si Rhea. Maitim at mabahong likido ang lumalabas sa kanyang bibig. Diyos ko po! Ano yan? Ganyan talaga kapag nakakain na siya ng sariwang laman at nakainom ng sariwang dugo. Pero huwag kayong mag-alala. Kailangan niya lang talagang mailabas ang lahat ng yan, pati na ang sisiw. Yun ang dahilan ng pagkaswang ng isang tao. May binhing nakapasok sa loob niya at doon sisibol ang sisiw hanggang sa maging isang ganap na itong ibon. Kapag naging ibon na ang sisiw na yun, hindi na yun maaaring lunasan pa. Pero sa kaso ng anak ninyo, mahina pa lang ang negatibong enerhiyang nararamdaman ko. Kaya sigurado akong nagsisimula pa lang na tumubo ang mga balahibo nito. Kaya kailangan niya itong mailabas ora mismo. Lupaypay na si Rhea ngunit patuloy pa rin siyang sumusuka ng itim na likido. Nang hindi niya na makayanan pa ang panghihina ay napahiga siya.
Muling umusal ng isang maikling orasyon si Tatang Medel at sa pagkakataong yun ay parehong napatda ang mag-asawa nang mula sa bibig ng anak ay lumabas ang isang itim na sisiw. Agad yung kinuha ni Tatang Medel at ibinalot sa itim na tela at inilapag sa lupa. Gamit ang isang pilak na punyal ay sinaksak niya ito sa kamahinang umusal ng dasal. Wala na ang sumpa ng pagkaaswang sa anak nyo. Malaya na siya. Pero ang paggaling niya sa impeksyon o anumang sakit na maaari niyang nakuha sa pagkain ng mga sariwang laman, yun ang kailangan niyong bantayan. Kung may sintomas, pwede niyo na siyang dalhin sa doktor. Mas alam nila ang gagawin sa ganong klase ng mga sakit. Salamat sa Diyos. Hulog po kayo ng langit, Tatang Medel. Maraming salamat ho. Walang anuman. Ipanatag nyo ang inyong kalooban. Pwede na kayong umuwi paggising ng inyong anak. Paggising nga ng dalaga ay nakaramdam na ito ng kaunting kapanatagan at kaginhawaan sa kanyang mga nararamdaman. Maging ang kanyang paghinga ay umayos na rin at ang kanyang pang-amoy ay tila bumalik na sa normal. Yung pakiramdam na parang pagod at nanghihina, yun na lang ang hindi patuluyang natatanggal sa kanyang katawan. Nagpaalam na sila kay Tatang Medel. Ngunit bago bumalik ng lungsod ay dumaan muna sila sa bahay ng mga magulang ni Rita. Doon na rin sila nagpalipas ng gabi. Hindi na nila sinabi sa mga magulang ni Rita ang tunay na rason kung bakit sila naparoon. Ang sabi nila'y gusto lang nilang dumalaw. Masaya naman ang dalawang matanda dahil muli nilang nakita ang kanilang apo. Pagbalik nila sa lungsod ay nanumbalik ang saya sa kanilang tahanan. Si Rhea na minsan ang nakadama ng takot at hiya dahil sa kanyang kalagayan ay muling nakaramdam ng pagtanggap at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Mula noon ay naunawaan na niya lahat ng mga payo at bili ni Mang Dante at Aling Rita sa kanya. Naging isa na siyang mabuting anak. Ang mga pagsubok at lihim na kanilang pinagdaanan ay nagsilbing paalala sa kanila na ang isa't isa ang magiging sandigan nila maging sa mga darating pang pagsubok. Wala nang lihim, wala nang takot. At dahil sa mga pagsubok na yon, mas naging mas malalim ang kanilang samahan at mas buo na ang tiwala nila sa isa't isa. Basta tandaan mo, anak. Nandito lang kami ng mama mo. Ano man ang mangyari. Opo, Papa. Hindi ko na po kayo bibiguin. Maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal ko kayo ni Mama.